Napakaswerteng araw po muli sa inyo lahat, mga kasim like-minded. Kumusta po kayo? At ito, nandito na tayo muli sa ating panibagong yugto ng ating bahagi pagdating nga sa Jesus My Autobiography Vlog. Kaya tara, umpisa na po natin. Hello everyone, once again, this is Uji Lacerna. At bago natin umpisa ng lahat, ako muna ay sobrang nagpapasalamat sa inyo kasi ito, nandito kayo muli para panoorin, pakinggan ang mga ibabahagi ko sa inyo pagdating nga sa librong ito, Jesus My Autobiography Vlog. At ano nga ba ang magiging topic natin for today? At yun po ay tungkol na nga sa storya ni John the Baptist. Ito po ay magiging storya ni John the Baptist para maging aware po tayo kung ano bang meron dito. Kaya once again, babasahin ko siya at ipapaliwanag ko siya sa level na kung saan hanggat maaari ay maintindihan po ng bawat isang tao manonood dito. Okay? So dito, there were rumblings in society about John the Baptist. So marami daw parang naririnig sa society na storya pagdating kay John the Baptist. Kung saan relative of mine. So may connection pala itong si Jesus Christ at si John the Baptist. Relative na parang kamag-anak kanyan. Ito talaga ay ng bibendisyon. Yan, tapos may kasama daw discussion tungkol sa relihiyon, sa Diyos, na mga itong bagay. Ang point of view niya daw ay medyo radical. Ibig sabihin, yung tumutukoy sa mga idea o action ng mga nagdudulot ng matindi at malaking pagbabago, and unorthodox. Pag sabing unorthodox, yun yung hindi sumusunod sa mga karaniwang pag-uugali. So, ganun pala si John the Baptist. Kaya nung time daw na yun, medyo may pagka-wild in a sense. Yung lifestyle niya daw ay wild din, at siya medyo parang nahahatak sa passion at yung pag-unawa nito sa mga prinsipyo. Ngunit pa nagtuturo kasi si John the Baptist, hindi na niya tinatranslate ba yung talagang teaching sa pagkatao. He hurled them full strength at humans, and it was intense experience to be in his company. Parang medyo may pagkapuwersa yung binibigay sa mga tao, kaya kapag kasama mo siya ay sobrang intense daw pagkasama mo siya. So dahil sa rason na sobrang deep at powerful yung binabahagi ni John the Baptist, kaya nagkaroon ng interest at para makinig si Jesus Christ dito sa kanya. Spent some days, I would say, watching him baptize people. So, ang ginawa pala ni Jesus Christ, pumunta siya doon sa ginagawa ni John the Baptist for so many days para obserbahan kung paano siya nagbibindisyon ng mga tao. So, saan siya nagbibindisyon? Doon po sa may ilog, river. It was not one to leap into such an event myself. So, si Jesus Christ kasi siya yung taong hindi siya basa-basa tatalo na lang doon sa ibang event na yun. Kumbaga, ito daw kasi is what's more traditional approach sa relihiyon or pangdodoktor. Pero, siya kasi ay medyo fascinated sa kung bakit yung mga tao ay nadadala dito, and also sa mga bagay na sinasabi niya. Yan. He was indeed a powerful orator. So, ibig sabihin ng orator, yung mahusay magsalita sa harap ng publiko. Parang public speaker, magaling siya mag-orate, yan, magpaliwanag, ganyan. Pero yung ability niya na mag-top siya ng physical ay na-overrode his ability to articulate the material. Kasi merong mga paliwanag na kung saan yung disconnection niya tungkol sa mga ganito, ganun. Yan, he spoke about non-physical in a very passionate way. So, ibig sabihin, maganda, may pagkaganto rin pala si John the Baptist. Kumbaga, pag nagpaliwanag pala siya sa non-physical, ay very passionate. Ngunit, yung Panginoon o Diyos na alam niya ay medyo judgmental daw kaysa kay Jesus Christ. Kaya medyo nagkakaroon siya ng hesitation na maging parte nung ginagawa niyang pagbibindisyon. Pero ito na yung moment of truth. Isang gabi, nung nag-meditate si Jesus Christ, siya ay binigyan ng download of information. So, para sa mga hindi pa po aware, no? Pag tayo kasi nag-meditate,
The more na ikaw ay nasasanay sa meditation, nagkakaroon ka ng download of information, meaning parang may nagsasalita sa'yo. At yun na yung spirit mo. Hindi na po siya sa ego. So ito yung nangyari kay Jesus Christ. Ang download ng information sa kanya, sinabi na bukas, pumunta ka para magpa-baptize sa ilog. Yan. Sabi ito, to go next day to be baptized in the river. Ayan na. This was quite a surprise to me. Gulat siya. Na kailangan niyang pumunta pala doon. Kahit medyo parang sabi ng Jesus Christ na nag-hesitate siya. Kasi nga, yung Diyos nito, ni John the Baptist, ay mapanghusga. I was somewhat judgmental of the words and speeches he was making. Ayun na nga. Diba? Kasi nga, sinasabi kasi ni John the Baptist, medyo may pagkamapanghusga, lalo na sa mga speeches o paliwanag niya. Yan. There was some controversy about him. So, meron din siyang parang kakaibang ginagawa, lalo na sa haka-haka na narinig sa maraming tao. Talagang, kumbaga siya daw kasi ay hindi halos kumpleto yung damit pag nagsuot. Meron daw na kung saan ito ay nagbibigay ng upset, medyo pagkadismaya sa mga tao, at medyo nagbibigay ng maraming, alam mo yung storya na kung ano-ano sa buong taon daw. At siya ay nagsasalita tungkol sa motivation ng klaro naman at highly intentional o highly intention naman. He merely made me little uneasy at times. So yun, sa pag-observe ni Jesus Christ kay John the Baptist, minsan parang uneasy, hindi ganun ka parang comfortable siya kasama. Yeah, something like that. At nung gabi daw nang yun, nung siya nagme-meditate by myself, when this information came to me, yan, no, pumunta sa kanya informasyon na yun, naging klaro na sa kanya, I was quite clear, so I did not really question it. So yun, ito yung kinaganda, no? Kapag kayo po ay may ginagawang training, halimbawa, sa Rujik Divine Hub, dun sa ginagawa kong group nga po, hindi po talaga ako namambarsa. Ang way kasi kung ako magturo ay do your own process, sakali sa mastermind, kaya ito ganon. Pero, minsan kasi makikita mo talaga sa mga tao na parang nagkakasakit sila, hindi nila magawa yung mga tasks, and so forth. And it's just because yung ego natin kasi is maraming sinasabi. Alam mo yung pagkagising sa umaga, instead na gagawin mo ng task mo, marami siyang ginagawa, parang nagpo-procrastinate tayo na parang gumagawa tayo ng maraming question. Marami tayong mga alibay pa, excuses para hindi siya magawa. Now, dumating yung moment na meron din akong estudyante o apprentice. Nung nabigay ako ng advice sa kanya, sabi niya sa akin, okay, hindi na ako magsasalita, hindi na rin ako mag-ask ng question. I'm just gonna do it. That's it, period. Yan, nagulat ako, ginawa niya. Yan yan. Dami na nagbabago. Mas ma-realize niya na. Ayun. So, ganun po yun. Pag meron kasi tayong gagawing training, ang challenge kasi dito talaga is yung dedication mo, yung ano mo, sinasabing disiplina. Kasi may times talaga masakit, mahirap. For example, last night din, nanood ako nung interview ni Dino Cornel. Kilala niyo ba siya? Yung sinasabing ultimate nerd ni Ninong Rai. Ang ganda ng storya. And then may point doon, may golden nuggets na pinapaliwanag sila doon eh. Ang golden nuggets na nakuha ko doon ng magandang impormasyon ay kapag gumawa ng content si Dino or di kaya si Ninong Rai, sabi nga ni Ninong Rai, iniisip niya daw yung nagtatrabaho sa kanya. Kaya hindi daw ganun kadali gumawa ng content. No? Kasi everyday kailangan nilang gawin. Kahit masama daw pakiramdam nila, kahit wala daw sila sa mood. Kahit parang naiinis sila. Kasi puyat sila sa gabi, dami nilang ginawa, kinabukasan, they have to do this. So ito yung point ko doon. Kumbaga dito kasi sa tinuturo, kahit sa spiritual, ang pinakamahirap nga daw kasi is disiplina. In times na kapag ikaw ay nahihirapan na, in times na parang susuko ka na, do you still going to discipline yourself na gagawin ito? Yan. Kasi yung mga nagkakaroon ng mga sakit-sakit na yan, hindi kaya-aya, is part of the process. Chine-check ka kasi gusto ka talagang pigilan ng ego mo. Ayaw kasi ng ego mo na malaman mong lahat. Bibigyan ka niya ng kung anong pakiramdam. Hindi ka mapakali. At the same time, syempre, kaya nagkakaroon ka ng medyo sakit-sakit, hindi mo maintindihan sa sarili mo. And that is because your body ay kailangan makakatch up sa energy na ginagawa ng mundong ito o ni Mother Earth Creator. Yun siya.
So kaya po, pag kayo mag-training, parang may times na tinatamad kayo, ayaw nyo, all you have to do is do yung 6 foundation of spirituality. Kung aware naman po kayo doon, always start with forgiveness work. Pagpapatawad. Patawarin ang katawan sa mga ginawa nyo dati. Maaaring marami kayong ginawang di kaya sa kanya. Hindi ko alam kung minom kayo ng alak, pagpupuyat, nagrilyo, at kung ano nung pang-uubuso pang ginawa nyo sa iyong buhay. Yan siya. So, anyway, additional lang dun sa napanood ko kapon pagdating kay Dino Cornell. So, doon ako mas naging klaro na kaya pala ganun siya gumawa ng content, napakaganda. Ang dami kasi ginagawang content. Medyo may pagka-joke na medyo parang may pagka-maangas, ganito ganun. Yun lang talaga yung character na ginagawa niya right now sa content niya. Pero the good thing talaga sa kanya, hindi siya nainom ng alak pala. Dahil meron siyang asthma. Biglang namumula. Aware lang kasi nag-work siya sa wine company din. Pero alam niya lang yung lasa. Pero hindi siya uminom ng alak. So meaning, sober siya. Pag sinabing sober, maganda ang isipan niya. Kaya ganun pala siya. Kahit nung high school days niya, sabi niya nga daw, meron siyang PlayStation 2. Instead daw na, siyempre pag high school day, nakarelate ako sa sinabi niya eh. Ginagawa ko, nagbibilyar ako. Wala kasi may PlayStation ako pero nasisira kasi. That time. Siya kasi gamer eh. So naglalaro daw sila ng mga kaibigan niya sa bahay nila, naglalaro ng PlayStation. Mga tropa niya dun din. Tapos pag kinabi na, maganda lang daw sila, dun na lang niya papatulogin. Ganun. So, hindi siya na-involve sa mga kung anong alak, sigarilyo. Puro laro lang talaga. So, sabi ko, okay. Maganda pala yung nangyari sa kanya. Hindi kasi siya na-expose sa alak. Kung ikukunik ko pa to sa isa pang nakilala kong bilyonaryo, na kung saan sabi niya sa akin, hindi to talaga siya uminom ng alak. Kasi pag uminom siya ng alak, kinabukasan, pangit daw yung iniisip niya. Parang may hangover ka and so forth. Kaya kahit nagkakainan kami lahat, siya man ang babayad lahat, kung may inuman man, hindi siya na yun. Yan. Sabi ko, ayos no, iba pala talagang magagawa. Kapag yung isipan mo yung malinis, hindi ka uminom ng alak. Yan. So para sa mga naginom ng alak, siguro, isip-isip na tayo. Ayan. Anyway, so ulitin ko lang, nung nag-meditate siya, and then na-download yung information, naging klaro, at hindi niya kini-question. So I hope ganun din ang mangyari sa inyo. Kung meron kayong gawin, na dapat yung gawin, para sa iyong sarili, hindi para sa akin, hindi para sa iba, kundi sa ikabubuti ng iyong sarili, don't question it. Just do it. Okay? Kahit medyo parang kung titignan mo, alanganin siya. Parang ayaw mo. Ganon. Okay? So sabi niya, I have been a long, unfulfilling relationship with whatever beings were communicating with me. So, sa madaling salita, yung nagko-communicate kasi sa kanya, matagal niya kumbaga naniniwala doon. At lahat daw yung sinusunod niya. Sabi niya nga, I do not know their names. Hindi niya alam. At wala siyang pakialam. Sadyang naiintriga lang talaga daw siya sa mga impormasyon. At siya ay naiintriga sa accuracy ng mga katotohanan of what was being disseminated through my mind. Kumbaga kung ano yung mga impormasyon na ibinibigay o sabi natin, dinidismantle sa kanyang isipan. Yan. Ngayon, yung following morning, pumunta siya doon, kasama niya yung dalawa niya, iba pang kaibigan. Para sumali nga doon sa pagbibindisyon sa may ilog. Yung kaibigan niya ay hindi naman daw talaga keen o interesado. Kaya sabi niya, hindi naman yun yung reason talaga. Kumbaga, hindi talaga sila naging partake ng pagbibindisyon na yun. Pero hindi naman kasi yung purpose ng visit ni Jesus Christ. Kaya, or hindi na rin siya nang-insist na sundan nila kung anong gagawin ni Jesus Christ. Alright? Hindi daw yung pinaka-point. I was following the guidance that I have been following for many years. So, sinusunod lang talaga niya yung guidance niya for so many years. Kaya, pumila siya. Kasi nakapila eh. And then, meron daw merong 20 yan, ng mga tao na nakapila doon. Siya yung pang 20, kaya nagbigay pa ito ng maraming oras sa kanya na mag-reflect sa environment. Kumbaga, tinignan niya na maganda pala ang lugar. Yung araw ay shining, maganda. Tapos, maaga, morning, hindi pa ganun kainit. Napakaganda ng blue na sky, ganyan. And then, may hills kasi doon na kumbaga nako-covered ng mga maliliit na mga puno. Ganyan, may mga olive trees daw, may mga bushes,
may mga bulaklak, na kung saan nagbo-bloom, ganyan. And then yung river din ay color blue. So napakaganda niya, napakakalmado ng flow ng river na ito, na kung saan dumadaan sa kanyang mga paa. Ayan, nag-i-enjoy siya. I was enjoying myself. I was in a very calm and happy place. So ito po, kapag kayo naman po, halimbawa, siyempre, hindi ko alam kung bumabiyahe kayo, kung pumipili kayo, o sumasakay kayo sa bus or what. So may mga tendency kasi na, alam niyo pa kung anong mangyari sa mga tao pag ganun, naiinit. Pero dito, anong ginawa? Hinanap ko ng maganda. Kaya po, may mga binabahagi akong informasyon na always look for the good, always look for the gold, and start talking positively. Pinaraktis ko yan ako sa Pilipinas pa. Hindi siya madali kasi lahat nakikita mo parang negative. Mukha talagang negative. Pero kung babaguhin mo kasi yung mindset mo, parang dito, sabi nga, nagkaroon ng reflection. Habang ikaw ay nakapila, sobrang haba ng pila mo. Parang hahanapin mo ba kung anong maganda nasa sa paligid mo. May ganun pala dito. Ganyan pala yung sasakyan niyan. Ganun palang design ng jeep na yun. Ganyan pala yung, ayos yung pagkakadrawing nun Paano nagiging ganun ka? Tapos nakikita mo yung mga tao nakapila, ayos ganito pala sila. Ano kaya yung damit niya? Ano kaya yung brand nun? Okay yun Parang nagaganon ka. Hinahanapan mo lagi ng maganda. Yung bawat nakikita mo sa iyong paligid, that's the reflection na sinasabi. Yung beauty. Kung wala kang makita sa paligid mo, tumingin ka sa taas, sa langit. Ang ganda ng ngayon ng araw Ang ganda ngayon. Kung umuulan naman, siyempre umuulan, ganyan ka. May payong ka man o wala, whatever it may be, hanapin mo pa rin kung anong maganda. Isang ulan buti umulan. Ba nagpapasalamat ka? Napasalamatan mo yung bawat bagay. Lagi mong hanapin ang maganda despite of everything na kung bumahaman dyan, bumagyo man dyan, o kung ano. I've been doing that for so many times. Pag bagyong-bagyo nga dati, ng way back 2019, December pa yun sa amin. Talagang hagupit talaga, ang dami na sira nun. Pero I still see ang kagandahan nangyari nga. Natutuwa ako lagi kong sinasabi, may magandang mangyari talaga dito. Ngayon ang mindset ko, may napakagandang mangyari talaga dito. Yan. Ganun lang lagi. So I hope na maging habit nyo rin yun. Lalo na kapag di pa kayo ganun kasanay, na makita nyo lagi yung kagandahan sa buhay kahit hindi nyo alam kung paano siya mangyari. Hindi nagkaroon ng resistance si Jesus Christ dun sa gagawin nga nilang ito. Nag-reflect din siya kasi napansin niya, na-surprise din siya sa sarili niya na parang I was so easy in my manner as I approached this being who was so volatile and on the edge of society. Di ba nga sabi niya, uneasy siya. Hindi siya parang komportable na makaharap tong taong to. Pero dahil nga sa nangyaring yon ay ang ganda ng pakiramdam niya habang palapit ng papalapit siya sa taong to. Yan. Ngayon, he was speaking in tongues and preaching as he baptized people. So, ang ginagawa siyempre ni John the Baptist, kapag siya ay nagbibindisyon ng mga tao, ay may mga binabahagi siya sa mga tao na kung saan kaya mabilis lang. At hindi naman to nag-take ng mahabang explanation, kaya si Jesus Christ na ang sumunod. Yan. Kumbaga, mabilis naging turno niya. Yan. So, yun po yung storya ni John the Baptist. Bibitingin ko muna kayo hanggang dito. Pero magiging next topic natin ay tungkol na sa sinasabing the transformation. Ayan na. Kaya yun, mga kapatid, mga kasing like-minded, once again, maraming salamat sa pagnood. Alam ko, medyo mikti ngayon, pero naniniwala pa rin ako na meron ko yung bagong nakuhang impormasyon dito sa aking ibinahagi sa inyo. Kung meron, comment lang down below. Wait nyo po sa susunod na content o sa vlog na ginawa ko yung tungkol sa the transformation. Doon yung makikita ang totoong storya. Anong nangyari kay Jesus Christ after siya mabindisyonan o mabaptize ni John the Baptist. Once again, my name is Rudy Caserna. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po lahat tayo palagi. God bless us all wherever we are. Thank you. Thank you. Thank you. Shining bright on everyone, magnetic hearts will intertwine. You touch yourself to close my mind. Every moment